Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibu natin, halaka, INC sumabog sa galit sa ginawa nila kay BP Sara. Nako, taong bayan umaksyon na, people power na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw nito. At ito na nga, simulan na po natin to. So ito mga kababayan, simulan na po natin. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang hindi lahat ng yan ay mangyayari kung walang tao na nagpursige. Ilan sa mga kongresistang nangangalap ng perma para ma-impeach si Vice President Sara, bistado na. Pero bagong lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag So yun mga karibu natin, subscribe na po kayo. na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, mismo ang Davao City Representative Noy Presidential Son na walang iba kundi si Congressman Paulo Pulong Duterte ang naglabas ng mga pangalan ng di umunay taong nasa likod ng pagpapakalat ng perma para mapatalsik ang kanyang kapatid na si Vice President Sara Yari Duterte. kayo ngayon. Ito ang isa sa mga pinaka nakakagalit nga raw ng mga balita na kung sino ang mga Noy dating tinulungan ng pamilyang Duterte para manalo sa kanikanyang eleksyon, sila pa mismo ang trumaydor sa presidential daughter at tuloy ang ipina-impeach ito sa pamamagitan ng 250 signatures ng mga miyembro ng House of Representatives. Kabilang dito ay controversial congressman na nahaharap sa patong-patong na graft and corruption and plunder cases. Quezon Province Representative J.J. Suarez ang isa sa mga kongresistang nagpipilit Alam niyo mga kabayan, no? Itong mga kongresista, itong mga tonggrista, most of them, na yung talagang bumabatikos kay Vice President Sara, diba? Si Kimbo, ito, si Abante, sino pa? Yung karamihan pa dyan, makikita mo, kung hindi may kaso, convicted. Kung hindi mo convicted mga kabayan, abay, talagang grabe ang pangkukurap sa kaban ng bayan. Makikita naman no? Makikita mo naman sa pagbabago ng kanilang lifestyle, no? Isang idlap, eto na. Milyon na po ang sinusuot nila. Hindi na po sila nagsusuot ng mga mumurahin, no? Yung mga made in the Philippines, no? Ang sinusuot po nila yung mga mga dollar na po, dollar. Nako. patalsik si Vice President Sara Duterte. Kahit nung nagkaroon pa lamang ng hearing patungkol sa kanyang confidential funds, maging ang presidential son na si Sandro Marcos na siyang nanguna pa sa papapirma sa pagpapatalsik kay Vice President Sara ang siyang ikinagalit ng maraming Ilocano dahil tila hindi daw nila akalain na nananalitay sa dugo nito ang pagiging manggagamit. Tila kahit sabihin daw ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na last minute ay pinigilan nito na mapatalsik si Vice President Sara. Hindi daw ito kapanipaniwala dahil mismo nga kanyang anak ay nangunguna pa daw sa pagpapapirma. At Totoo mga kabayan, so meaning pambubudol lang po yung sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. Ang naiisip ko ngayon mga karibi natin, no? Kung magkakaroon ba ng pangalawang rally, no? Malakihang rally to support Vice President Sara Duterte. Gaya po ng ginawa ng INC. Kasi ngayon po mga kabayan, nakikita naman po natin at ramdam natin, no? Yung galit ng taong bayan dito po sa ginagawa nilang impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Ngayon, ang request po ng INC doon po sa kanilang peace rally, no, ay wag i-impeach si Vice President Sara Duterte. Pero dahil ngayon, no, umuusad na po ang impeachment cases, no, against Vice President Sara Duterte, ang naisip ko nga po, mauulit ba yung peace rally na yun? O baka hindi na peace rally, impeachment rally na ito,
Pero not for Vice President Sara Duterte, kundi sa administrasyon. Ano sa palagay niyo po mga kababayan? Ito pang isa sa nakakagulat. Tila dinawit ni Congressman Pulong Paulo Duterte ang Iloilo Representative si Janet Garrett na tila ilang araw lamang nakalipas inabsuelto ng DOJ or inatras pa nila ang kasong pagpatay nito sa mga batang nabakunahan ng Dingvaxia. Oo nga mga kababayan, nagiging reward, no? I mean, sa mata ng taong bayan, we don't have any evidences mga karibin natin, but sa mata ng taong bayan, parang ganun po ang nangyayari. Parang nagiging reward po yung kanilang pag-absuelto, no? Dito sa mga kaso, may mga kaso, pag-absuelto doon sa may mga kaso, then pagkatapos silang ma-absuelto, titirahin na nila ang mga Duterte. Parang ganun pong lumalabas, nagiging ang tawag dito, bayad, kumbaga, di ba? But we're not saying na yan pong nangyayari. Pero sa mata ng taong bayan, for example na lang, si Dilima, ba? Si Dilima, pinikawalan, then, anong nangyari? Banat ngayon kay Vice President Sara Duterte. Si yung mayor din, di ba? Yung mga mayor na nahuli, yung taga Alvera Leti, di ba? Pinakawalan din nila. Tumistigo pa yun against Duterte, mga kababayan. Ito naman ngayon si Garin, no? Alam naman po natin, itong congresswoman na ito, talagang gigil din ito kay Vice President Sara Duterte. So, ano kaya ang ating aabangan dito kay Garin, no? Maybe one day ito, magsasalita ito against Vice President Sara Duterte na naman. Kasi palagi naman siya nagsasalita. Pero ngayon, na naman, no? Hindi daw nagkataon na napawalang salang kongresista at di mo na kapalit nito ang pangangalap ng kanyang pirma para So yun, pirma mga kababayan. Siguro ko pirma po ang kapalit doon sa kanyang pagkaka-absuelto. Eto yung mga kababayan natin nagko-comment po sa ating comment section, no, sa mga nakaraang vlogs. Sinasabi nila na 200 million. Di umano we don't have any evidences mga kababayan. Sinishare ko lang po yung kanang kino-comment nila. 200 million each, no? Congressman na pipirma doon sa impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Well, anyway, hindi na masama. 200 million. Pero ang kapalit naman po ay kanilang prinsipyo, no? At ano ba ang kasiraan ng kanilang pangalan, mga kababayan, no? Hindi naman kasi tanga. Hindi naman kasi ob ang mga ordinaryong Pilipino para hindi isipin 'yon, ha? Isipin lang po. So meaning sa mata ng taong bayan, yun po ang nakikita nila. Pumirma kayo dahil may kapalit. At ang kapalit na yon ay sinasabi nila 200 million or etong kay Garin, no? Pag-absuelto. ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ayon pa sa ring official statement ni Pulong Paulo Duterte, statement of Representative Paulo Pulong Duterte on the impeachment moves against Vice President Sara Duterte. I am appealing and enraged by the desperate and politically motivated efforts to railroad the impeachment of Vice President Sara Duterte. The sinister maneuvering of certain lawmakers led by Representative Garen to hastily collect signatures and push for the immediate approval and transmittal of this baseless impeachment case is a clear act of political persecution. This administration has treated Nako mga kababayan, hindi po nila aminin yan, no? Hindi po nila aminin na itong ginagawa nilang impeachment against Vice President Sara Duterte ay politically motivated. Sasabihin ng mga yan, ay nako, nagtatrabaho lang po kami, no? Nagtatrabaho lang kami kahit pinagtutulong-tulungan nila mga kababayan. Hindi pa rin po politically motivated yan para sa kanila, no? Pag tayo naman po nagsasabi na, bakit pinupolitika niyo ang mga Duterte diyan sa mga hearing-hearing na yan? Diba? Pinagtutulungan nila. Hindi pa rin nila yun,
politically motivated. Ang politically motivated po kasi sa kanila, yung pagtira, yung pagbatikos natin doon po sa vice cam report na yun, mga kabayan, na kung saan may mga blanco. Sinasabi nila, ops, pinupolitika nyo naman kami, no? Pinupolitika nyo naman yung 2025 national budget. No, kapag sila ang tinitira, kapag sila po ang nasusukol, mga kababayan, sinasabi nila, pa-victim sila pa-victim effect po sila, mga kababayan, no? O, sila ang kawawa palagi. So, yan, anong masasabi nyo dyan? The dangerous ground if they were unfazed out over 1 million rallying supporters of the Iglesia ni Cristo, then they are blindly marching towards an even greater storm, one that could shake their very foundation of their rule. The Filipino people will not sit idly by as this government undermines the democracy and silence opposition through fabricated accusation. If the Marcos administration thinks it can push this shame impeachment without the consequences, they are gravely mistaken. This is not just about Vice President Sara Duterte. This is about the will of the Filipino people. The growing discontent and frustration across the country will not be contained for long. Mark my words, this reckless abuse of power will not end in their favor. End quote. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ang samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinayang at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, ano na mga Pilipino, gusto nyo sila na ang mamuno? Kung magtagumpayan sila, wag na tayong umasa kung harap-harapan tayo ng mga nakaupo ang pang-ini-expect ninyo. Paurong na nga, palubog at lulubog pa kung ayaw nyong magsakilos dahil tinagago na tayo. Ilocano ako here in Mindanao. My late parents are 100% Marcos loyalists and Marcos senior time. But now ako bilang anak nila, sobrang ayaw ko ng mga Marcoses. Ang taas ng expectation ko kay Bongbong Marcos dahil bangag at walang kakayahang maging presidente, budol-budol man talaga. Huwag iboto ang mga crooks congressman na tumatanggap ng 150 million bawat isa na matuloy ang impeachment case kay Vice President Sara. Magdemand sa national at local candidate na mag-submit ng SALN, lifestyle check at hair follicle drug test. Pumili ng kandidato na makatao, makabayan at makadiyos. Outgoing mga congressman, woman, kung mayroon pa silang balak na magsenador, huwag natin silang iboboto kung tumakbo sila kung kailan dahil mabibili pala yung serbisyo nila sa bayan. Pero mga kababayan, tatakbo pa rin yan sila no? Yung mga congressman na pumirma, tatakbo pa rin yan. Ngayon pa, no? Na meron na po silang pondo. Diba? Meron na po silang pondo. Just to win their congressional race, mga kababayan. Pero ang tanong, susuportahan pa ba kaya sila ng taong bayan sa ginagawa nila ngayon? No? Ito lang mga karibin natin, no? Yang mga pera nila, pera po yan sa kaban ng bayan. Tanggapin nyo po, no? Kaya nga po nung sinasabi nila, no, na nagko-comment dito sa ating channel. Nako, pag binigyan kayo, tanggapin nyo po. Kung inayudaan kayo, tanggapin nyo po. Pera rin naman natin yan, no? Hindi naman nila pera yan. Tapos kung makapag-ano pa sa mga ayu-ayuda, from the generosity of Speaker Martin Romualdez, nako, sa kanya ba ang perang yan? Huwag nyo naman lukuhin ng taong bayan, no? Huwag nyo pong lukuhin kasi halatang halata na kayo Mga wala silang gunita ng politiko, no Marcos kung ano man yung itatakbo niya sa susunod. Inday Vice President Sara, go lang, God bless. Huwag niyong iboto mga politiko, nagpirma sa impeach ni Inday Sara. Mahipos na silang tanan, konti na lang para makaupo na si Inday Sara. Tago na lang mong tanan, mga pirme, impas kyud mo, mark my word. Kawawa ang Pilipinas kung mahal ng Itong si Castro, no? Akala niya siguro mananalo siya sa senatorial race, mga kababayan. Very, very confident po si Castro
na mananalo sa, at saka yung iba, yung mga nasa bagoong Pilipinas, no? Very confident po sila na mananalo sa 2025 midterm election. Ito lang po ang ano natin, mga kababayan, na kasi kung dito pa nga lang, nagkakaisa na po sila, no? Nakikita po natin nagkakaisa po sila na pabagsakin ang mga Duterte. Kaya it is very 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 not impossible, very very possible, no, na magkaroon, ito we're just giving opinions, mga kababayan, magkaroon ng dayaan, no, ngayong darating na 2025 midterm election. Kaya yan din po, mga kababayan, ang dapat bantayan, no, ng bawat isang Pilipino, na huwag tayong madaya, no? Kasi boboto tayo ng mga matutuwid, tapos pagdating pala doon sa makina, iba naman ang babasahin ng makina. Oh. Kaya di sino ang talo. Kahit anong pagkakaisa natin, no? Kahit anong sigaw natin na ganito, pero pagdating pala sa makina ay magkakaroon ng kalokohan. Di ganun pa rin, mga kababayan, sila pa rin ang mananalo, no? Paano kaya natin masisecure, no, itong mga machines na ito? Kasi pag sinabi kasing machines, programmable yan, di ba? They can program whatever they want as long as money talks. Well, anyway, mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Palike na rin po ng video ito, mga karibin natin. Maraming salamat po.